Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Makalipas ang 5 taon. Unang banlaw pa lang na nilalabhan ni Maxine nang marinig niya ang malakas na palakat naman ni Laura. Her 1.5-year-old daughter. Laura Bell ang totoong pangalan niya. Pero Laura ang nickname niya na si Luis mismo ang nagbigay dito. Sabado na at tambak na rin ang labahan ni Maxine. Mahagad kasi sa damit si Laura. Siyempre kailangan pa niyang magpalit. Especially pag naiihian siya ng anak. Tapos palit din ng palit si Luis dahil lagi siyang nagsha-shower sa gabi pagkagaling nito sa trabaho. Hindi naman niya magampanan ang paglalabas sa weekdays dahil bantay niya si Laura. Nakakatulog din siya pero lagi naman maiksi ang tulog ng anak. Pag bumibisita naman si Giselle, minsan pinaglalabas siya ng kapatid. Minsan naman binabantayan ni Giselle si Laura. Daddy, si Laura ay gising na. Libangin mo muna. Sigaw naman ni Maxine mula sa laundry area na nasa loob lang din ng malaki nilang CR. Umiikot pa ang washing machine dahil nakasalang doon ang lahat ng damit nilang mag-asawa. Inunan niya kasi ang mga damit ni Laura. Pinagpatuloy ni Maxine ang pagbabanlaw kahit sobra ang iyak ng anak. Paulit-ulit niyang tinatawag si Luis. Pero para lang siyang nakikiusap sa bato na gumagalaw ng kusa. Bumuntong hininga naman si Maxine. Tumayo siya at pinunasan ang kamay niya sa basang short. Apartment lang ang bahay nila. Malaki naman at parang condominium style. Mayroong 6 na parte ng apartment nila. The living room, master's bedroom, kitchen, CR laundry room, at saka 2 pang kwarto. Pumasok siya sa kwarto nilang mag-asawa. Nasa crib si Laura, nakatayo habang umiiyak ng sobra. Pulang-pula na ito sa kakaiyak. Basang-basa na din ang pawis. Habang si Luis naman ay malalim ang pagkakatulog nito habang nakadapa sa kama nila. Gusto sanang magalit ni Maxine dahil hindi man lang mabuklod ni Luis kahit maubos na ang boses ng anak nila sa kakaiyak nito. Pero naisip din niya na pagod lang sa trabaho ang asawa. Baka bumabawi lang siya sa lakas, kaya hindi na siya nag-ingay pa. Hindi naman ugali ni Maxine ang magnag or magbilang ng gawain sa bahay. Tahan na. Ito na si Mommy Baby. Tahan na. Pumunta sila mag-ina sa sala. Umupo si Maxine sa sofa. Sa kanya pinadede ang anak. May mga oras din naman na siyempre ay pinagtitimpla lang niya si Laura dahil lagpas 1 taon na naman siya. At isa pa medyo nawawala na yung gatas ni Maxine kaya kailangan ng masanay ng bata sa tiyupon. Nang umayaw naman si Laura sa pagdede nito, karga-kargang sinet up naman ni Maxine ang crib ng anak sa tapat mismo ng CR kung saan siya naglalaba. Basta kasi nakikita ni Laura ang ina niya, ayos naman siya. Hindi na siya iyakin. Nilagyan niya ng manika ang anak. Lahat malambot at malalaki para safe. Baka kasi kung bibigyan niya ng maliliit na laruan ng bata, baka isubo at malunok nito. Parang nalibang naman si Laura. Binubulagan niya ito habang pinagpapatuloy niya ang paglalaba. Kung para naman sa welfare ng anak, kakayanan niya ang lahat ng ito. Saka lang ulit umiyak si Laura nang matapos naman si Maxine sa pagdadryer ng nilabhan. She went to the living room. Binuksan niya ang TV at nilagay sa karton para ma-distract naman ang anak. 11:00 na at magluluto pa siya ng pananghalian nila. Sinigurado niya na hindi masasaktan si Laura habang nagsasalang siya ng sinaing. Nilagay niya ito sa walker. Iniwan niya sa living room ang anak, saka siya mabilis na nagsalang ng sinaing sa rice cooker.
Pagod na siya sa paglalaba pero mahaba pa ang araw. Madami pa siyang gagawin sa bahay. Ano ka ba naman, Mami? Iniwan mo mag-isa dito ang bata? Bungad naman ni Luis sa asawa. Nagsaing lang naman ako. Tumingin sa orasan naman si Maxine. 5 minuto ko lamang siyang iniwan dito. Maraming pwedeng mangyari in 5 minutes. How can you be so careless? Literal na pagod na si Maxine. Kaya hindi na siya pumatol sa pagrarans naman ng asawa. Dahil gising na naman ito, pumunta na siya sa kusina para magluto. Iniwan niya ang mag-ama sa sala. Habang pinabalatan naman niya ang sayote na ilalahok niya sa tinolang manok. Kaya naman nagayat na siya ng bawang, sibuyas, luya at patatas habang nakasalang ang ulam. Naghihiwa naman siya ng prutas para mapapaksila after their lunch. Nang makaluto ng tanghalian, mabilis siyang naligo dahil amoy pawis na siya. Halos kalahating oras siyang maligo, pero nang maging nanay na siya, 10 minuto na lang ata ang pinakamatagal. Naghain kaagad siya ng tanghalian pagkatapos makapagsuklay. There she is, Mommy. Wika naman ni Luis. Kinakausap niya si Laura na naghahanap ng mami nito. Kinuha naman ni Maxine ang anak at kinandong sa pagkakaupo. The best na wala talaga ang gawa mo. Wika naman ito sa kanya. Ngumiti naman siya sa asawa. Akala siguro ni Laura ay nakikipaglaro ang ama dahil bigla na lang itong bumungis-ngis at nagkakampayin ang kamay. His reaction is so cute, kaya tawang-tawa ang mag-asawa. It's already half month. Sweldo na naman ni Luis. Kaya inaasahan ni Maxine na mag-aabot ang asawa sa kanya. Not for her personal expenses, kundi para sa kailangan sa bahay at sa anak nila. Kusa naman nagbibigay si Luis ng pera. Kaya kung hihingi naman si Maxine, yun ay dahil sa nakalimutan ni Luis na bigyan siya. Nang makapanganak siya kay Laura, pinahinto na siya ni Luis sa pagtatrabaho for Clarence. At naintindihan naman ni Clarence sa kanyang sitwasyon. Maxine is already 29, near 30. 4 na buwan na lang, while si Giselle naman, 27 years old na. Lahat single pa rin ang status, pero may boyfriend na ito. Sa kanilang tatlo, si Maxine na lang ang may asawa, na siya lang din ang hindi nakapagtapos dahil college graduate na, sina Giselle at Marco. Pero wala naman siyang pagsisisi. Napatapos niya kasi si Giselle, habang si Giselle naman ang nagpapaaral ng college kay Marco. Yun ang kagandahan sa kanilang magkakapatid. Walang sapawan, laging nagtutulungan. Mommy, let's sleep over to Mom's. Napatigil naman sa pagkain si Maxine. Sige, kailan ba? Ngayong gabi. Gusto na kasi nila makita si Laura. They miss her so much. Okay, maghahanda ako ng dadalhin. Huwag ka na mag-abala pa. May sariling damit naman si Laura. Kina Mama, hindi ba? Napangiti naman si Maxine. Okay, bulong naman niya. Pagkatapos kumain ay pinatulog niya muna ulit si Laura. Nang makatulog ang musmos, ay ginawa niya namang linisin muna ang hapagkainan. Nanood lang ng sports ang asawa, habang siya naman ay ginagawa ang trabaho niya sa bahay. Kinagabihan nagpunta sina Luis at Maxine sa bahay ni Marichel para sa overnight nilang mag-anak. Naroroon din ang pamilya ni Sadie, pero ang panganay na si Carlo, hindi sila makakasali sa get-together nilang pamilya. Occupied na ang garahe sa bahay ng mga magulang niya, kaya sa gilid na lang ng kalsada ipinark ni Luis ang sasakyan. 2 ang sasakyan ni Luis. Yung isa ay regalo pa ng magulang niya noong maging 21 years old siya. Yung isa naman ay pinundar niya simula na magkatrabaho. Bago pa dumating sa buhay nila si Laura, binigay na ni Luis ang luma niyang Toyota kay Maxine para mabilis siyang makapasok at makauwi from work. 2 pindot lang ang ginawa niya sa kanila narinig ang pagbukas ng main door ng bahay. Laura, may apo!
Sigaw naman at masayang bati sa kanila ni Marichel. Good evening, Ma. Look how much she's grown. Luis, isn't she beautiful? It's been 5 years, but ganoon pa rin ang pakikitungo ni Marichel sa daughter-in-law nito, kay Maxine. Kumusta ka na, Maxine? Hindi ka ba pinahihirapan ng anak ko at itong apo ko? Pinahihirapan? Maswerte nga si Maxine sa mag-ama niya. Pagsingit at pagmamataray naman ni Marichel. Tinignan naman ni Maxine ang asawa niya. Ine-expect niyang ipagtatanggol siya ni Luis. Ipagtatanggol siya mula sa kanyang ina, pero wala itong ginawa. Dati mag-uumpisa pa lang si Marichel na sabihan ng kung ano-ano si Maxine. Luis is already bathing in. Ngayon halos wala na siyang pakialam. Buti na lang at buong pamilya naman ni Marichel at ang called sa kanya. The rest are welcoming. Her father-in-law, brother-in-law and also mga partners ng mga kuya ni Luis. Lahat sila mababait sa kanya. Hindi na nahawakan ni Maxine ang anak dahil ayaw bitawan ito ni Marichel. She's only got her daughter back in her arms when they are finally sleeping. Okay lang naman sa kanya, kahit halos ipagdamot na ni Marichel si Laura sa kanya. Pagkatapos kumain nila ng umagahan, dapat ay uuwi na sila sa kanilang bahay. Pero hindi naman pumayag si Marichel na umuwi na sila. At pumayag naman si Luis, kaya naman halos tumalon sa tuwa ang ina nito. Nauna nang umalis si Maxine, nagpaalam na siya kay Luis at okay naman iyon sa asawa. Sinabi nitong ito na ang bahala kay Laura. Magpapahatid na lang daw ito sa papa nila, pauwi ng bahay nila. Siguro hindi niya ako kayang pakasamahan kaya siya uuwi na. Uwi ka naman ni Marichel nang ihatid ni Luis ang asawa palabas ng bahay. Tumigil ka na nga sa sinasabi mong yan. Napakabait ni Maxine. Bakit ba ganyan ka sa kanya? Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang ikinagagalit mo sa manugang natin. Kunot noong pagtataas naman ng boses ni Ernesto. Hindi naman umimik sa kanya si Marichel. Nang makarating naman si Maxine sa office ni Clarence, dahil kilala naman siya doon, ay pinapasok agad siya sa opisina ni Clarence. Wala ang kaibigang bakla sa opisina niya. Walang tao roon kaya naghintay na lang siya sa sofa. Gusto na niya magtrabaho ulit, kaso nariyan naman si Laura. Hindi madali iyon para sa kanya. Hindi yan ang report na kailangan ko. How can you be so incompetent? I hired you dahil maganda ang resume mo. Were you just an empty shell? Rinig na rinig naman ni Maxine ang sigaw ni Clarence na mukhang papalapit na sa opisina nito. Nang bumukas naman ang pintuan ng opisina nito, ay mas lalong lumakas ang boses ng kaibigan. Kinausapan niya ang sekretarya niya. Nasa loob man ng office ang katawan. Nakatalikod naman si Clarence sa kanya. That's the reason kung bakit hindi niya napansin ang kaibigan na si Maxine. Hindi to ang kailangan ko, okay? Malakas na sigaw naman ni Clarence. Yes, sir. Now leave. Malakas naman na wika ni Clarence. Ramdam ko mula dito ang init ng ulo mo. Wika naman niya sa kaibigan. Napanguso namang tumingin naman sa kanya si Clarence. Natawa naman ng bahagya si Maxine. Umupo silang dalawa sa couch. Bumalik ka na kaya dito magtrabaho sa akin. Wika naman ni Clarence. Hindi pa pwede, Clarence. May Laura na kasi ako ngayon. Wika naman niya sa kaibigan habang inaayos ang pagkain na binili niya para rito. Nasaan nga pala ang mag-ama mo? Iniwanan mo ba sila? Umiling-iling naman si Maxine. Nakinamama sila. Yung mother-in-law mo na witch? Itinaas naman ni Maxine ang kamay niya. Hindi naman. Wika naman niya kay Clarence. Okay naman si mama. Gusto kong isigaw mo ito, okay? Tumango naman si Maxine sa sinabi ng kaibigan. Get the fucking out of my life, Marichel, go! Umiling-iling naman si Maxine. Ayoko nga. Sige na, gawin mo na.
Sinigaw mismo ni Maxine ang mga katagang yun ng paulit-ulit. Halos lumuwa ang baga niya sa kakasigaw. Pero nagbigay naman iyon sa kanya ng kaginhawaan. Araw ng Lunes ay maagang gumising naman si Maxine para ipaghanda ng breakfast ng asawa niya. Lagi ding maagang gumigising si Laura. Pinalansya pa niya ang coat at pants naman ni Luis. Ultimong brief niya ay si Maxine pa ang naghahanda dito. Ganun kaasikaso si Maxine sa kanya mag-ama. By 6:25 in the morning, gumising na si Luis. Wala na siyang ibang ginagawa kundi ang gumayak. Because everything has been taken care of. Yung panligo niya, yung kape niya, at kakainin niya. Yung mga susuotin niya ay handa na. Pagpatak ng 7 AM, handa nang umalis naman si Luis. Inayos ni Maxine ang tie ng asawa nang banggitin niya ang tungkol sa pera. Daddy, sumweldo ka na hindi ba? Nahihiya pang tanong naman ni Maxine. Automatic naman na kumunot ang noo ni Luis. Why? Katapusan na ng buwan. Due date na ng mga kuryente at tubig. Sagot naman ni Maxine. Hindi ba nagbigay na ako? What happened to that money? Although hindi kagustuhan ni Maxine ang pinahihiwatig ng mga salita ni Luis. Nang matapos niyang ayusin ang tayo nito, lumayo si Maxine. Iniligpit niya ang pinagkainan ng asawa. Daddy, nung akinsi pa ang ibinigay mong yun, 2 weeks na nakakaraan. Habang marahan niyang nilalagay ang pinagkainan ng asawa sa lababo. Yeah, so anong nangyari sa pera? That's 10,000 pesos. Kung ano-ano naman kasi ang binibili mo. Napahinto naman si Maxine sa paghuhugas niya ng plato. Hinarap niya si Luis. Daddy, hindi napunta para sa sarili kong interes ang perang yun. Pinangbili ko yun ng mga gamit at pagkain para sa atin. Nagpapaliwanag niya ang sabi rito. 10,000 para sa lahat sa bahay? Naubos mo yun sa 2 linggo lang? Nagkakasya naman yun dati ah. Dati yun. Nung 2 pa lang tayo. Pero ngayon may anak na tayo, Daddy. May pangangailangan din si Laura. Pinangbili ko ng gatas niya ng wipes, alcohol, pulbos at mga gamit para sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang resibo kung gusto mo. Dahil hindi ko ginagasta basta-basta ang pera mo. Lumalabas na ang lahat ng yun sa bibig naman ni Maxine. Bago pa niya mapigilan ang sarili, umiinit na kasi ang ulo niya. Wala siyang ibang ginawa kundi alagaan silang dalawa. Ibinibigay niya ang lahat para rito. Tapos ganun pa kung umimik si Luis sa kanya dahil lang sa pera. Nakakalimutan na ata kasi ng asawa niya na 3 na sila ngayong kumakain sa bahay na ito. Dahil sa lakas ng boses nilang mag-asawa, nagising si Laura at nag-umpisang umiyak na ito. Malakas daw kasi ang pakiramdam ng mga bata. Naramdaman siguro ni Laura yung tensyon sa pagitan ng mga magulang niya, kaya nagulat siya at sasigawan nila. Pinunot naman ni Luis yung wallet niya na nasa bulsa nito. Kumuha ito ng 5,000 worth at padabog na inalapag iyon sa mesa. O ayan, wika nito at halos padabog na ibinigay iyon. Halos makalas na yung pintuan sa lakas ng pagkakasara nito. Naiyak na lang sa galit si Maxine. Nilunok niya ang pride at kinalap ang pera. Bago pa niya puntahan si Laura, binuhat ni Maxine ang anak mula sa crib. Umiiyak si Laura. Nararamdaman niya kasi yung dinadalang sakit ng kanyang ina. Habang pinaghihili niya ang kanyang anak, habang nasa bisig nito, sabay silang mag-ina sa pag-iyak ng mga oras na ito.